ulit ko. Ayan, nakasalpak na. Then, i-start na natin. Okay. Continuous feeding na siya kasi yung alaga ko hindi makakain ng kanin. Ito yung pagkain niya. So, ito yung tube bata. So, ayan. Ganyan po. So, yung buhay caregiver. Nagalagay na ako ng milk dito sa bag. Yung sa alaga ko. Kasi yung alaga ko special. Hindi siya makakain. So, dito ilalagay. Meron tong ito yung tube. Connecta na to sa tiyan niya. Ayan. Dito. Buhay caregiver dito sa Singapore. Diba? Ito yung aking buhay dito bilang isang caregiver. So, ilalagay ko na po yung gatas. Ito. Ano to? 240 ml. Tapos, meron na tong Bini protein. Ayan na. Lagay na sa ano. Tapos, isi-set up na natin. Kita ba? Kita ba? Ayan. So, mag-set up na tayo. Mag-delete tayo. Di-delete natin yan yung previous milk. Tapos ngayon 105 ml per hour. Ang kulang kung kita against the light kasi. Then ito na. Okay. 210 ml. Sana kita, no? Then, start na natin. Ayun, start na siya. Ayan. Oh, bumababa na yung ano. Ano siya? Continuous feeding. So, ayan. Ito, diretsa na to. Di ko lang maipakita yung aking alaga. Bawal. Mahirap na. Mahirap na. So, ayan. Aking ano. Buhay. Caregiver. Dito sa Ibayo. Dito sa Singapore. Then, ngayon, lalagyan ko na siya ng BiPAP machine. Ito. Isiset na natin. Kasi nga, meron siyang sleep apnea. Wait lang po guys ha. Ipapakita ko yung mga ano niya, equipment niya. Ayan. Ayan po, na-set up na. Ayan. Yan po yung maingay.
Kapag ka ako'y nagla-live, kung subscriber ka, follower ka sa akin, ayan po yung maingay na yan. Kapag ka ako'y nagla-live, ako'y nag-LS. Yan po. Ito yung humidifier. Pero usually, connecta siya dito. May tubig yan. Pero pagka daytime, hindi ko binubuksan. So, syempre, may yan, hospital bed yung higaan niya. Tapos, ito ay kanyang suction machine. Suction machine yan. Kapag ka may sakit siya, kasi hindi siya marunong mag-spit out ng plema. So, sinasuction namin siya. Then, meron siyang oxygen. Yan. Oxygen yan. Kaya lang hindi siya portable. Di kuryente. So, ayan na guys. Feeding na siya. Ano to? Mga 3 hours to. Matatapos siya mga alas 8. Hindi na siya direct sa tiyan niya yung pinifeeding. Kasi nga, ang bilis ng paghinga niya. So, ito naman yung pagbubuhat sa kanya. Hindi na siya pwedeng dati kere-kere lang. Ngayon hindi pwede. Yan yung machine pambuhat sa kanya. Tapos andoon yung kanyang wheelchair. So, ayan. So, yun. Nahugasan ko na siya. Matrabaho na ngayon yung continuous feeding kasi kailangan siyang hugasan. Tapos yung tube, iyan mo doon sa machine. Matrabaho. Pero okay lang. Kaya naman. Kaya ng powers. Special child kasi alaga. Hindi siya makakain, hindi siya makalakad. So, kawawa po siya. Hindi siya makapagsalita. So, pag may sakit siya, malalaman na lang namin yan pag may sakit siya kasi may lagnat, inuubo na siya. Grabe yung plema. Pag ganyan, hindi na namin kaya sa hospital, ay dito sa bahay, dinadala siya sa hospital. So, kaka-discharge lang yan last week ng March. So, mga ilang weeks pa lang siya. So, kung follower kita, ayan po yung naririnig nyo. Dahil dito sa BiPAP machine. Nakaano yan sa mukha niya. So, itong feeding niya, tatapos yan, alas 8. Ito yung kanyang bed. Tapos, ito naman yung sa akin. Mag-isa lang kami ng room, magkatabi kami. Para, gusto nga nila separate ako. Sabi ko, ayaw ko ng ganon kasi minsan, biglang naglilik yung kanyang mask dito. Yung maingay na yan. Pati yung BiPAP naglilik yan. So, in case na may mangyari, at least nandito lang ako katabi niya. Anytime, pwede ko siyang ma-check kung anong nangyayari. Minsan, leak na ang diaper niya. Tapos, mamayang gabi, after ng milk na yan, yan na yung last feeding. Alas 6 to 8 p.m. Then, following feeding niya ay 11 to 6. Pero usually, ang magulang niya, binibigay na agad ng mga quarter to 10 or 10 plus. Matatapos siya umaga na. So, 6 a.m. gigising na ako niyan para i-change siya ng diaper. Kasi syempre, magdamag siyang water. Nasa 700 ml yun. So, punong-puno ang diaper niya. Kahit na diaper, hindi kaya. Then, pag change ko na yan na diaper pa rin ang ko kasi alas 8 ng umaga, feeding na hanggang 12. So, ayan. Kailangan pa rin niya ng night diaper. Pag change ng, pagising niya mga 11 or 12, puno na ang niya. So, ganyan ang aking routine sa kanya. Dati mabilis lang yung timplahan ng dede.
inaano direct. May tube na maliit lang. Ngayon may machine na ng pang continuous feeding. Sorry. So, yun lang. Yan ang aking buhay caregiver. Ito yung aking routine, daily routine sa kanya. So, bale 3 feeding siya. So, last na yan. Tapos, flushing. Tapos, mamaya, mayroon siyang gamot. Umaga, before ng milk sa umaga, may gamot yan. Ibibigay na yung gamot 4. Tapos, mamayang gabi, pag natapos na yung feeding niya, alas 8, bibigyan ko na siya ng mga 3 gamot. Yan. Minsan pa nga 5 pag umaga eh. So, yan. That's all for today. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please click notification bell para po ma-notify po kayo sa aking mga ina-upload na video. Grabe, ang taba ako na. Bye guys!